So bali good morning po. Ako nga po pala ulit si Erwin Sibera ng Art of Ped Realty 2. So meron naman tayo dito na property na pinare-relocate po. Pinabibidyohan ng seller na may sukat po na 1.2 hectares dito sa Barangay Rizal, Binavista, Quezon. So ang kagandahan po ng property, kung inyo mapapansin po sa likod kong ito, ay ito na po yung pinakang nadadalhan po ng kanyang property. So tumuhog po tayo ng Barangay Road. So ang kagandahan po ng property nito, meron tayo ditong electricity, meron po siyang poste ng kuryente, then meron na po siyang cellphone signal. At ang kagandahan po nitong property na to, ito po ay TCT title. So ito po ay nasa mother title pa, kabuuan po nito ay nasa malaking hektarya pa. So kukuha lang po tayo ng 1.2 hectares para po doon sa kapatid na nagbibinta po. Yun po yung pinabibinta po niya na property. So ito na po yung kanyang property. Pinakikita ko na po sa inyo, ito pong likod na kinakatayon ko ito. Ito na po yung kanyang property na pinagbibinta po na 1.2 hectares. So samahan niyo po ako sa pagpasok sa property na 1.2 hectares. Yan, ito na po yung pinakalob ng property. So papasukin ko na po. Bago ko po sa inyo talagang ipakita yung pinakalob niyan, dito po ako dadaan sa pinakang Barangay Road po niya. Ang kagandahan po nitong property nito, napakalapit po nito natin sa town proper po ng bayan po sa Binavista. Ano po? Ito po ay 9 kilometers lang natin tinakbo ng motor papunta dito sa property. So kagandahan naman po ng property niya, yan mapapansin po nyo, ito po ay nakaka-3,000 kapuno pa, at nakaka-3,000 kabuo pa itong mga binubunga ng mga puno ng niyog na to. So yan po ay may sasakupan tayo dyan sapa, then dala po natin itong kabilang ito. Yan, kabila po na may medyo upland na yan, na may overlooking, dala pa po natin yan. Dito na po ako pinakadadaan sa pinakang karsada na to. Yan, para makita ko na po yung pinakang kagandahan po ng karsada. Ito po ay rough road, then pumutol po tayo cemented road papunta niya sa baba. Yan na po yung pinakang niya. Ganda po dito, may spot ng overlooking po. Kung nyo papansin po, tanaw yung kabilang farm doon, dinis na. Ito po ay puno-puno pa tayo ng tanim, nasa 300 kapuno pa po ito ng nyug na kalakasan mamunga. So ayan po yung mga kasamahan ko, nagkikintuhan doon sa baba. Then ito na po yung pinakang karsada niya. So pasok na pasok po dito ang ating sasakyan sa pagpasok po dito sa ating property na to. Yan, so bali papasokin ko na po itong pinakang loob. Dito na ako dumaan sa pinaka cemented road. So napakamura po nitong property nito. Bali ang presyo po ng seller nito ay nasa 100 per square meter lang po. Yan, kung nyo makapansin naman yung mga fruit berry, yan, makita nyo yung mga langka, daranghita. Saka ang kagandahan po ng nyug dito, hindi pa siya kataasan, kalakasan pa lang siya bumunga. So ang status po ng lupa nito, medyo nag-slope ng konti, then nag-flatland na po. Yan. Bali dito na po yung pinakang nasa loob na ako ng property. Yan, mapapansin naman po nyo yung pinanggalingan ko kanina doon sa likod sa unang entrada po ng start na pagpapaliwanag sa documents doon. Andun po ako nang galing sa may likod po doon. Then nandito na po ako sa pinakang gitna. Bali dito na po ako dumaan. Then papakita ko naman po sa inyo yung pinakang sakop ng source of water natin. Ito na po yung pinakang status po ng kanyang lupa. Pinakikita ko na po sa inyo din. Tuhog na tuhog po tayo sa Barangay Road. So sa 100 per square meter naman po ang binibinta ni seller dito. So negotiable pa naman po, makipagtawaran pa tayo sa seller, dahil ang gusto po ng seller, makakausap po nila ay pinakang sure buyer na po talaga, para makapagbigay po sila ng bawas ng presyo. Yan. Yung kagandahan po nito, usap nito mismong gusto po ni seller ay yung pong buyer na ang makipagtawaran po sa kanila. Kaya dito pa lang po sa pag video natin na ito, pinaliliwanag ko na po sa inyo na gusto po ni seller talaga ay direct ang buyer sa kanila. Kaya kung anong binigay po nilang presyo, yun na rin po ang ating pinresyo. So dito makikita natin yung fruit bearing star apple, yan, daranghita. Ito daranghita po. Yan. Meron na rin po naman tayo ditong kapitbahay. May dala pa po tayo sa kabila ng may sapa na yan. Then nagpababalan po ng konti ito, pero napakalinis po ng kanyang property na pinabibinta sa atin. Ito po ay updated tayo sa amilyar wala po tayong bayaran sa amilyar. Sagot po ni seller ang capital gain tax. Yun lang po ang sinabi niya sa akin na sasagutin niya. Then yung pong relocate transfer ay pinasusolder na po niya sa gusto na buyer nitong property niya.
Meron po tayong kapitbahay doon, yun po may kubo po, may bahay kubo doon, may kapitbahay po tayo. Daladalhan pa po natin yan kabilang may linis na yan. Then pag ganyan po, papunta doon sa may area na yon, hanggang doon po sa may flat na area naman, tas karsada na po, dala pa natin yung pinakang boundaryhan ng may upland po na konti na yan, hanggang doon po sa may dulo doon sa pinanggalingan ko kanina. Then mamaya po ikutan ko po yung cemented road dito. So papasilip po sa inyo yung pinakang ating source of water na pinagkukunan po ng tubig dito sa property. So napakalinaw po ng sapa dito. Ito daw po ay hindi nagkakati ang tubig dito kahit nung panahon ng tag-init. Gawa ng ito po ay may bukal. So, pwede po natin itong gawing farm ng manukan. Kung mapapansin naman po nyo, talagang dito po yung napakagandang view na pwede nating pagtalian ng mga sasabungin manok o pwede nating kambingan. Pwede mo rin po tayo dito mag-alaga ng baboy, manok, yung mga 45 days po. Dahil malayo po tayo sa kabahayan, din ang kabahayan po nasa unahan pa. Kagandahan po ang kuryente ay nayan lang po sa taas na yan, sa may karsada po. O, mapapansin naman po nyo dito ay talagang ito pong area na ito ay lagi po siyang linis, Carabao grass po. Bali pupuntahan ko na po yung source ng ating tubig. Yan po yung sabi ko sa inyo, kalapit bahay. Meron po tayo ditong kalapit bahay sa area po ng property. Kaya hindi po tayo maiinip. Nandito na po yung pinakang source ng tubig natin na sapa. Dindala sa kupang pa po natin yan. Kabilang area na yan. Medyo nag-ulan lang po agabi. Din ang tubig po dito sa sapa. Yan, kung nyo mapapansin po ay labo pa. Gawa ng umulan po dito kagabi sa Binavista. So ito na po yung flat na area na pinakikita ko sa inyo kanina no, andun po sa taas yan. Ito na po yung pinakang reality po ng lupa niya. O kung nyo mapapansin po ay talagang Carabao grass at napakaganda pong tingnan. Yan o. Hindi po siya yung mataas na upland at hindi rin naman po siya yung mataas na pinaka-rolling na. Andun po yung karsada, yung pinakang pantayan po sa area ng taas na yun. Pag ganun, karsada na po yan. Yan, ito na po yung ating property. Then ito na po yung ating sapa na source ng pinakang water. Yan po, inyong mapapansin po ay talagang lumalagos-lus po ang tubig dito sa ating property. Yan. Pili po tayo dito mag-develop ng halimbawa gusto natin dito maglagay ng resort. So meron po tayo mapapagkunan ng tubig. Yan. Meron po tayo mapapagkunan ng tubig. Then pwede na po tayo dito mag-develop ng mga swimming pool. Tapos pwede tayo maglagay ng cottage. Di ba napakaganda po natin dito yung mga plano natin. Ay pwede po natin ditong ibuuhin yan sa area ng property na to. Gawa ng cemented road naman po yung pinakamatat na dyan sa dadaanan na yan. Pwede po tayo dyan maglagay ng mga cottage. Dahil pag baba po natin dyan, pwede na po natin dito papasukin sa area na ito yung ating sasakyan. Magde-develop na lang po tayo dito ng swimming pool. So isa na rin po yan sa dayuhin dito sa lugar na ito. Karamihan po dito sa Binavista ay swimming pool po yung karamihan business dito ng ating mga bumibili ng ating mga ganitong mini farm. So ito pong farm na 1.2 hectares na ito, makikita po ninyo ang amin contact number sa taas po ng ating screen na yan. Sa mga buyer po namin dyan, makikita po ninyo yung contact number namin sa taas po ng screen, ang WhatsApp and Viber. Saka po yung mga hindi pa po dyan nakasubscribe sa aming YouTube channel, so paki-like and subscribe na po at pakipindot na rin po yung ating notification bell para lagi po tayong updated sa mga video nating ina-upload na murang farm lot. So ano pang hinihintay nyo? Please inquire na po kayo dyan sa property na to kasi napakaganda po nito at napaka-productive. Yan. Wala po ditong nababakante na lupa na wala pong nilalamang puno ng nyog. So makakakita po tayo dyan sa kabila na yan ng area ng property na yan na medyo mayroong tawag nito hardwood, pero hindi ko lang po familiar sa akin kung ano pong klaseng hardwood yan. Napakaganda po talagang farm nito kasi ito po ay Carabao grass, itong area na to. Yan, pinakikita ko na po sa inyo pinakang property niya na talagang napakaganda. So lalabas na po ako do sa pinakang karsada. Pupuntahan ko naman po yung pinakang karsada na niya.
Napakaganda po nitong farm na to talaga. Gawa ng pagbaba nyo ng inyong sasakyan, so property na po ninyo kagad itong ating madadatnan. Napakalakas po ng signal dito ng cellphone. Bali palabas na po ako doon sa pinakang karsada. Diyan po sa baba na yan, then meron na rin po tayo diyang kapitbahay. So hindi po tayo may inip kung i-avail po natin ang property na to. Yan, ito na po yung pinakang property niya. So makikita naman po nyo, talagang yan, cemented road po talaga yung ating property. So ito po yung pinakang karsada na ito, hindi na po ito kasama sa sukat na 1.2 hectares. So yan po yung property na pinuntahan ko kanina, yung may ilog, sapa po doon sa baba. Yan po yung Carabao grass na. Ito po yung pinakang reality po ng lupa niya. So hindi naman po siya yung mataas na slope. So para nag-anhayan lang po siya pababa. Then pantay, makikita naman po nyo sa screen ng ating video, yung pong pinakang reality niya. At yung pinakang karsada po niya andito po sa pinakang taas. Then nagpa-anhayan lang po pababa. Then doon po yung flat na area sa may maliit na sapa. So ito na po yung kanyang mga produkto na sinasakupan, na makikita nyo talagang punong-puno po siya ng produkto na niyog. Yan po, 300 ka puno po yan sa bilang ng 1.2 hectares. So mayroon pa tayong mga fruit berry, yung langka, then saging. Ito na po yung pinakang karsada po niya na cemented road. Kagandahan po nito, hindi pa po ito kalayuan sa pinakang town proper po ng bayan ng Binavista. Pero kagandahan po nito, kung kayo pupunta po dito sa property, so dumiretso na po kayo dito sa Binavista, Quezon, at napakalapit na po ng ating farm na ito. Yan. Yan po yung aming service na motor. Yan po yung mga kasamahan ko. Then ito na po yung pinakang property niya. Ito po ay napakaganda po nitong talagang gawing mini farm. At pong yung may mga investor dyan na gustong business ay yung may swimming pool. So pwede po ito dahil meron po tayo dito ang source of water. Yan. So bali palabas na rin po ako. Punta naman po ako doon sa pinakang doon sa kabilang kantuhan po, ano. Yan. So sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe sa aming YouTube channel, paki-subscribe na po at pakipindot na rin po yung ating notification bell. Lagi po tayong updated sa mga video po natin na upload. Napakaganda po talaga ng ating property na mini farm na to. Small farm lot. Maraming salamat po. Hanggang dito lang aking video.